dalagang tinubuan ng maraming tigyawat. Ako po si Miss Winnie at ito po ang ating kwento. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga masugid na tagapakinig. Ako po si Stella at nais ko pong ibahagi ang kwento ko nung dalaga pa ako. Sabi nila dapat marunong kang magpakumbaba para lagi kang pinagpapala. Pero base sa aking sariling karanasan, kahit anong gawin mong pagpapakumbaba, kung hahatakin ka ng kapwa mo pababa ay baliwala rin. Ngunit kung ikaw ay magpapatuloy sa buhay, kahit ibaba ka pa ng iba, wala silang magagawa dahil ikaw mismo ang mag-aangat sa iyong sarili. Ang kaganapan na ito sa buhay ko ay malaki ang naging epekto sa akin. Marami akong natutunan at napatunayan. Kaya naman upang malaman ang aking buong kwento, tapusin niyo ang pakikinig hanggang dulo. Bata pa lamang ako ay kinagigiliwan na ako sa aming baryo dahil sa pagiging kwela at matulungin ko sa aking kapwa. Marami ang nagsasabi sa akin noon na maganda raw ako at palakaibigan. Pero may isa sa mga anak ng kapitbahay namin ang palaging nagsasabi na mas maganda raw siya sa akin, si Corazon. Matanda siya sa akin ng 10 taon at palagi siyang nakikipagkompetensya sa akin sa hindi ko malamang dahilan. Gusto niya sa kanya lang ang interes ng mga tao at sa kanya ang sentro ng atraksyon ng mga kalalakihan. Bago raw kasi ako ipinanganak ni Nanay Sonia, si Corazon ang kinagigiliwan sa aming baryo dahil nagpakita siya ng angking katalinuhan sa murang edad. Pero buhat nang dumating ako, nabaling na sa akin ang atensyon ng lahat. Hindi ko naman noon gusto na palagi akong pinupuri o di kaya naman tinatrato na parang isang prinsesa. Pero wala akong magawa kasi yun ang trato sa akin ng mga kabaryo namin. Ganun pa man, palaging naghihintay ng pagkakataon si Corazon na pahiyain at makagawa ako ng pagkakamali. Isang beses, tinalian ako ng nanay ko ng magandang ipit at pinalitan ng bagong damit. Pero paglabas ko ng bahay, bigla akong tinulak ni Corazon. Inis na inis ako noon at papatulan ko na sana siya, pero bigla siyang umiyak at dinumihan ang sarili niya. Hindi ko akalain noon na magagawa niyang magsinungaling, pero syempre dahil mas bata ako at mas madumi, hindi pinaniwalaan ng mga tao si Corazon. Kahit sarili niyang magulang, hindi nakinig sa kasinungalingan niya. Pag-uwi ko sa bahay, sinabihan ko si nanay na ayoko na munang lumabas ng bahay dahil natatakot na ako kay Corazon. Hindi ko alam na ang pagsumbong ko pala kay nanay na yon ay makakarating sa mga magulang ni Corazon. Matapos ang araw na yon, lumipat na sila Corazon at hindi ko na sila nakita pang muli. Laking pasasalamat ko naman noon dahil umalis na sila at mapapanatag na ang kalooban ko. Lumipas ang ilang taon, wala na akong naging balita pa kay Corazon hanggang sa nagdalaga na ako. Maraming mga kalalakihan ang nanliligaw sa akin, pero sarado pa ang isipan ko sa pagkakaroon ng nobyo, kaya naman tinatanggihan ko sila. Tama lang ang ginawa mo, anak. Huwag ka munang papasok sa relasyon. Napangiti ako sa sinabi ni tatay dahil sa tuwang-tuwa siya sa aking desisyon. Ngunit si nanay agad akong sinabihan na sulitin ko raw ang aking kabataan dahil hindi ko raw alam ang mangyayari sa kinabukasan. Alam ko na pareho silang may punto na nais iparating sa akin, pero mas gusto ko na sundin kung ano ang sinasabi ng puso ko. Tinanguan ko lamang ang sinabi nila nanay at tatay. Matapos ng pag-uusap namin na yon, pumasok na ako sa aking silid at nakinig sa magandang musika sa aking cellphone. Sobrang saya ko habang nakikinig. Ngunit ilang sandali ang lumipas, bigla na lang akong nakaramdam ng malamig na hangin at dumampi yun sa aking balat. Napatingin ako sa paligid at nakita ko na madilim na pala ng mga oras na yon. Pero ang ipinagtataka ko kung bakit bukas ang bintana ko sa silid samantalang isinara ko naman yun. Agad akong tumayo upang isara yun. Ngunit nang mapadungaw ako, nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ang isang babae na nakatingin sa akin. Hindi ko maaninag ang kanyang muka dahil madilim sa parte kung saan siya nakatayo. Nagtahiyuan ang mga balahibo ko sa katawan at nang kusutin ko ang aking mata, bigla yun nawala. Napaatras ako ng bahagya at dali-dali kong isinara ang bintana tsaka ako nagtalukbong ng kumot dahil sa takot at kabang naramdaman ko.
Kinabukasan, bigla na lamang akong nilagnat at hindi ko malaman kung bakit. Nag-alala naman agad sila nanay sa akin kaya dinala ko sa lolo ko na isang albularyo. Sinabi niya kay nanay na pinaglalaruan daw ako ng isang tao. Kaya naman natakot ako dahil naalala ko ang nakita kong babae sa labas ng aking bintana. Gayunpaman, kaagad na gumawa ng paraan si lolo upang mawala ang aking lagnat. Sinabihan kami ni lolo na wag na muna akong papasukin sa eskwelahan upang makapagpahinga ang aking katawan. Sinunod naman nila tatay ang sinabi ni lolo. Hindi na muna nila ako pinapasok sa eskwelahan kahit na nagsasabi ako sa kanila na maayos naman ang aking pakiramdam. Ay naku anak, huwag ka nang magpilit pa. Dahil bilin sa atin ng lolo mo, huwag ka muna naming palabasin dito sa bahay dahil baka mas lalo pa daw lumala ang sakit mo. Hindi na lamang ako umimik noon sa sinabi ni nanay dahil kahit na ilang beses pa akong magsabi sa kanila na maayos ang pakiramdam ko, hindi pa rin naman nila ako pakikinggan. Nahiga na lamang ako sa aking kwarto buong maghapon at nagbasa ng libro na palagi kong ginagawa. Ilang sandali ang lumipas habang nagbabasa ako ng libro, bigla na lamang akong nakarinig ng tila ba bulong sa aking tabi. Napatingin ako sa aking paligid at tinanong ko pa nga kung sino ang nandyan pero wala namang sumagot at nag-iisa lamang ako sa aking kwarto. Hindi ako makapaniwala sa mga nangyayari ng mga panahon na yon pero pakiramdam ko guni-guni ko lamang ang lahat at bigla na lamang sumakit ang ulo ko. Napasigaw pa ako noon kasi para bang tinutusok ang mga parte ng katawan ko. Mabilis naman na nagpunta sila nanay sa aking silid at kaagad akong tinignan. Nalaman nila na mas lalong tumaas ang aking lagnat kaya naman nagpasya sila na bumili na lamang ng gamot na pwede kong mainom. Dahil sa sobrang sama ng nararamdaman ko ay kaagad akong nakatulog. Kinabukasan, laking gulat nila nanay kasi bigla na lang nawala ang lagnat ko. Kaya naman nagpasya sila na papasukin na ako sa eskwelahan dahil iniiyakan ko na rin naman sila talaga noon. Ako kasi yung tipo ng estudyante na ayokong lumiliban sa klase, lalo na at ako ang nangunguna sa aming mga mag-aaral. Pagpasok ko sa eskwelahan, lahat ay maayos naman. Ngunit nanlaki ang aking mga mata nang makita ko ang isang pamilyar na tao. Nilapitan niya ako na may ngiti sa kanyang labi. Ewan ko ba, pero bigla na lamang nanikip ang aking dibdib at natakot ako sa kanya. Kaya naman napaatras ako. Para ka naman nakakita ng multo, Stella. Hindi mo ba ako na-miss? Pasensya ka na ha, magkaklase pa tayo. Nahuli ako sa pag-aaral gawa ng lumipat kami ng bahay. Tsaka naging pasaway rin ako sa Maynila nung umuwi kami. Hindi ko agad nasagot ang mga sinabi ni Corazon dahil bumalik ang lahat ng takot sa aking isipan. Hindi ko na lamang siya pinansin ng mga oras na yon at umupo na lamang ako sa aking upuan. Sinabi ko na lamang sa mga kaklase ko na masama ang pakiramdam ko kaya mas mabuting layuan muna nila ako. Pero ewan ko ba, para bang nang-aasar si Corazon dahil tumabi pa siya sa akin. Gusto ko siyang sabihan na lumipat na lamang at ayoko siyang katabi. Pero parang nakakabastos naman kung sasabihin ko sa kanyang mga bagay na yon, hindi ba? Lalo na at kababalik pa lamang niya sa aming baryo. Upang hindi ko maramdaman ang kanyang presensya, itinuon ko na lamang ang aking atensyon sa aming guro na nagtuturo sa amin. Halos araw-araw lagi kong nakikita si Corazon, pero wala naman siyang ginagawang masama sa akin. At naisip ko noon na maaaring nagbago na siya buhat nang umalis sila sa probinsya. Nagkaroon naman kaagad siya ng maraming kaibigan dahil kwela nga siya at syempre maraming kwento dahil galing nga siya ng Maynila. Marami rin ang nahuhumaling sa kanya ng mga kalalakihan dahil gaya pa rin naman ng dati, napakaganda pa rin ni Corazon. Sa paglipas ng panahon, nakapagtapos na rin kami at nakakuha ko ng trabaho sa bayan. Nakahinga ko ng maluwag noon kasi hindi ko na makikita pa si Corazon. Ngunit laking gulat ko dahil binili ng pamilya niya ang katabing bahay namin. Nang araw na yon, kinausap ko sila nanay na para bang gusto kong tumira muna kay lolo dahil hindi nga ako komportable na kapitbahay namin si Corazon. Gawa na rin siguro ng tromang dinala niya sa akin nung bata pa ako.
Natatakot ako na maulit muli ang mga nangyari nung mga bata pa kami. Sinabihan naman ako ni nanay na hindi ko dapat alalahanin si Corazon dahil malaki naman daw ang kanyang pinagbago at magalang na bata na. Hindi ko alam pero may parte talaga sa puso ko ang nag-aalinlangan at natatakot pa rin sa presensya ni Corazon. Gayunpaman, hindi ako pinayagan ng mga magulang ko na tumira kay Lolo. Gawa ng marami na raw sila sa bahay at ayaw na daw nila nanay na dumagdag pa ako sa isipin ni Lolo. Gayong matanda na siya. Inirespeto ko naman ang desisyon nila nanay kaya naman hindi na ako nagpumilit pa. Sa paglipas ng mga araw, hindi ko naman nakakasalubong o nakikita si Corazon. Gawa nga ng ginugol ko ang oras ko sa pagtatrabaho at gabi na ako kung umuwi. Naging ganun ang buhay ko at masaya naman sila nanay dahil nakikita nila na masaya ako sa aking ginagawa. Pero hindi nila alam, halos araw-araw palagi akong palinga-linga sa aking paligid dahil pakiramdam ko pinagmamasdan at pinag-aaralan ni Corazon ang aking mga kilos. Alam ko na dapat ko nang kalimutan ang mga nangyari nung mga bata pa kami dahil wala pa kaming alam gawin noon kundi ang makipag-away. Pero ewan ko ba, hindi lang talaga maalis sa aking isipan ang mga bagay na maaaring magawa pa ni Corazon lalo na ngayong mga dalaga na kami. Ilang beses akong sinabihan nila nanay na wag nang intindihin pa ang presensya ni Corazon dahil kaya ko na rin naman daw ipagtanggol ang aking sarili. Pero natatakot pa rin ako na baka may gawin siya habang nakatalikod ako. Pakiramdam ko pa nga noon, si Corazon ang may kagagawan kung bakit ako nilagnat at maaaring siya rin ang nakita ko sa labas ng aming bintana. Pero sinabi sa akin ni nanay na kalilipat lamang daw nila Corazon at tapos nang mangyari ang bagay na yun sa akin bago pa sila bumalik sa aming lugar. Hindi ko alam ang gagawin ko ng mga panahon na yun. Para bang napapraning na ako na hindi ko malaman. Hanggang sa nakilala ko si Joshua. Naging kaibigan ko siya at palagi kong ikinukwento sa kanya ang mga ginawa sa akin ni Corazon noon. At pinayuhan niya ako na harapin ko kung ano ang aking kinatatakutan. Hindi ko raw dapat tinataguan at tinatakbuhan si Corazon dahil mas lalo lamang daw niya akong tatakutin kapag nalaman na nangangamba ko sa kanyang presensya. Naisip ko noon na tama si Joshua sa kanyang mga sinabi. Kaya naman sa isipan ko, itinatak ko na hindi ko dapat katakutan si Corazon dahil kayang-kaya ko siyang labanan. Naging sandalan ko noon si Joshua at palagi kaming magkasama. Ipinakilala ko rin siya sa mga magulang ko at tuwang-tuwa naman sila nanay dahil sa wakas daw nagkaroon na ako ng nobyo. Pero agad kong nilinaw na kaibigan ko lamang si Joshua. Hindi naman naniwala si tatay kasi pakiramdam daw nila may iba sa amin ni Joshua. Sa totoo lang po, nahuhulog na talaga ang loob ko noon kay Joshua pero ayokong masira ang samahan na meron kami. Iniisip ko kasi noon baka kaibigan lang ang tingin sa akin ni Joshua at ayokong umasa sa wala. Sa paglipas ng mga araw, wala kaming inamin sa isa't isa ni Joshua at akala ko noon kaibigan lang talaga ang tingin niya sa akin. Isang araw, nagulat na lang ako nang sabihin sa akin ni Joshua na may nililigawan daw siya na isang magandang dalaga. Naisip ko noon na mas mabuti na lang yun para hindi masira ang nabuo naming pagkakaibigan. Siyempre nasaktan din ako kasi nga may pagtingin ako kay Joshua. Pero masaya ako para sa kanya. Palagi niyang ikinukwento sa akin yung babae na nililigawan niya. Hanggang sa dumating ang kaarawan ni Joshua at dito niya naisipan na ipakilala sa akin ang babaeng nililigawan niya. Siyempre ako naman hindi papatalo. Sinama ko sa kaarawan ni Joshua yung nanliligaw sa akin. Pagdating ko sa bahay nila, ipinakilala ko sa kanya yung manliligaw ko pero para bang ang sama ng aura niya sa kasama ko. Pare, huwag mong paiiyakin ang kaibigan ko. Kundi ibabaon ko sa itong kamao ko. Nagulat talaga ako sa sinabi ni Joshua dahil naramdaman ko na para bang nailang yung manliligaw ko kaya naman sinita ko siya. Joshua, wag mo naman takutin si Andre. Isa pa, nanliligaw pa lang naman siya eh. Napailing na lang si Joshua at maya-maya pa'y lumapit sa amin si Corazon na ikinagulat ko dahil imbitado siya sa kaarawan ng aking kaibigan.
Ngunit ang mas ikinagulat ko ay ang sumunod na sinabi ni Joshua. Si Corazon ang babaeng nililigawan niya. Ginawa ko ang lahat para maging kalmado sa harapan nila. Kahit na gustong gusto ko nang sabihin sa pagmumukha ni Joshua na ang babaeng nililigawan niya ay ang siyang kinatatakutan ko. Naging maayos naman ang gabing yon at hinatid pa kami ni Joshua dahil yung manliligaw ko umalis din kaagad dahil may gagawin pa raw siya sa kanila. Hindi naman makapaniwala si Joshua nang sabihin ni Corazon na magkakilala kami at magkapit-bahay pa. Kinabukasan, inis na inis ako kay Joshua at iniwasan ko siya. Hindi ko rin naman kasi masabi sa kanya na ang babaeng nililigawan niya at ang kinaiinisan ko ay iisa lang. Dumaan ang mga araw at bigla naman akong na-corner ni Joshua sa daan habang palabas ako ng trabaho. Agad akong tinanong ni Joshua kung ano ba ang problema at bakit bigla ko na lamang siyang nilalayuan at iniiwasan. Humugot ako ng napakalalim na hininga at saka ko sinabi kay Joshua ang lahat tungkol sa babaeng nililigawan niya. Hindi naman siya makapaniwala sa mga sinabi ko na si Corazon na nililigawan niya ang siyang ikinukwento ko sa kanya. Nilinaw ko naman noon kay Joshua na ayos lang naman sa akin na ligawan niya si Corazon dahil desisyon niya naman ang bagay na yon at hindi niya ako kailangan alalahanin. Ganun pa man, nagulat na lang ako nang sabihin ni Joshua sa akin na hindi niya naliligawan si Corazon, lalo na at tingin niya hindi naman daw seryoso ang babae sa kanya. Kinausap ko pa noon si Joshua. Baka kako ibang isipin ni Corazon kapag huminto siya sa panliligaw. Pero sinabi ni Joshua na hindi rin naman siya masaya kay Corazon. Nagulat ako sa mga binitiwang salita ni Joshua at para bang may kakaiba sa mga sinasabi niya at bigla niya na lamang hinawakan ang aking kamay. Sinabi niya na ako talaga ang kanyang gusto pero natatakot lang siya na aminin sa akin dahil baka raw masira ang pagkakaibigan namin. Hindi ako makapaniwala noon sa mga sinabi ni Joshua pero hindi ko kagad sinabi sa kanya kung ano ang nararamdaman ko. Hindi ako umamin ng pagtingin sa kanya dahil nais ko na maging maayos muna ang lahat sa kanila ni Corazon bago ko sabihin ang totoo kong nararamdaman. Matapos ang araw na yon, binanggit sa akin ni Joshua na sinabi na raw niya kay Corazon na hindi na siya tutuloy sa panliligaw. Nalaman ko naman na nagsasabi ng totoo si Joshua dahil pag uwi ko ng bahay, nadaanan ko si Corazon na umiiyak kasama ang kanyang mga kaibigan. Nang makita ako ni Corazon, agad niya akong hinawakan sa braso at pinandilatan ng kanyang mga mata. Sinabihan niya ako na baka ako raw ang dahilan kung bakit tumigil si Joshua sa panliligaw sa kanya. Tinabig ko naman ang kamay niyang nakahawak sa braso ko at sinabi ko sa kanya na wala akong kinalaman tungkol sa desisyon ni Joshua. Dagdag ko pa sa kanya, hindi ko hawak kung anong naiisip ng kaibigan ko. Inawat naman siya ng mga kaibigan niya at umalis na lamang ako upang makaiwas sa gulo. Pero hindi ko alam dahil para bang nakukonsensya ako, dahil para bang totoo ang mga bintang sa akin ni Corazon. Tumigil naman talaga si Joshua ng panliligaw sa kanya nang dahil sa akin. Tumagal ang ilang buwan bago ko sinabi kay Joshua ang tunay kong nararamdaman sa kanya. Hinintay ko na muna na magkaroon ng bagong manliligaw si Corazon upang hindi niya na ako pag-initan pa. Inamin ko naman din kalaunan kay Joshua ang nararamdaman ko sa kanya at nangako siya na gagawin niya ang lahat upang mapasaya ko. Personal din siyang nagtungo sa aming bahay at nagpaalam sa aking mga magulang na liligawan ako. Agad naman na pinaboran siya ng mga magulang ko dahil kakilala na nila si Joshua. Alam din daw nila na hindi niya ako sasaktan. Sa paglipas ng mga araw, mas lalo akong nahulog kay Joshua hanggang sa umabot ng kalahating taon ang panliligaw niya sa akin at sinagot ko na rin naman siya. Hindi ako nagsisi na pinapasok ko siya sa aking buhay at binigyan ng pagkakataon para patunayan ang kanyang sarili. Nang malaman naman ni Corazon ang tungkol sa amin ni Joshua, bigla siyang sumugod sa bahay at pinagbibintangan ako na inagaw ko sa kanyang manliligaw niya. Binato pa niya ang pintuan ng aming bahay para lang lumabas ako.
pero hindi ako pinalabas ni nanay at siyang humarap kay Corazon. Iskandalosa ka talaga, Corazon. Pati ba naman ang anak ko hindi mo tatantanan? Simula ng mga bata pa kayo, wala ka nang ginawa sa kanyang maganda. Baka gusto mong mapalayas muli dito sa baryo natin. Tumawa lang noon si Corazon at pinagsalitaan ng kung ano-anong salita si nanay. Sinabi niya na manang-mana raw ako sa nanay ko. Parehas daw kaming mga agaw at hindi ko alam kung saan niya nakuha ang kwentong yun. Lumabas naman si tatay at sinabihan si Corazon na kapag hindi siya lumaya sa bahay namin ay ipadadampot siya sa pulis. Narinig naman ng mga magulang ni Corazon ang mga argumento at agad na humingi sila ng tawad kina nanay at tatay at pinauwi na nila si Corazon. Nang umalis na nga sila, kaagad akong pinuntahan nila nanay sa aking kwarto at tinanong nila kung ano nga bang sinasabi ni Corazon at mga binibintang sa akin. Dito ko ikinuwento kay nanay ang lahat na dating nililigawan ni Joshua si Corazon, ngunit hindi niya na itinuloy dahil ako ang totoong mahal ni Joshua. Naging malinaw naman ang lahat sa mga magulang ko at sinabi nila na wala daw akong dapat na ikatakot dahil wala naman daw akong ginagawang masama kay Corazon. Subukan niya lang daw nasaktan ako at sila mismo ang sisingil sa kasalanan ni Corazon. Laking pasasalamat ko noon dahil nasa tabi ko ang mga magulang ko at hindi nila ako pinababayaan. Sa paglipas ng mga araw, hindi ko naman nakita si Corazon at napanatag naman ang aking puso. Umabot ng ilang buwan at naging masaya kami ni Joshua sa aming relasyon. Hanggang isang araw, bigla na lamang pumunta sa bahay namin si Corazon at may dala siyang bulaklak at pagkain na siya raw mismo ang nagluto. Sinabi niya sa akin na humihingi siya ng tawad sa lahat ng kasalanang nagawa niya sa akin at kung maaari daw ba na patawarin ko siya. Pinapasok naman siya ng mga magulang ko dahil nakita nila ang sinseridad sa mga mata ni Corazon. Tinanggap ko naman ang paghingi ng tawad ni Corazon at sinabi ko sa kanya na kalimutan na lamang namin ang mga nangyari. Sabi ko sa kanya, mas mabuti na lamang na nangyari ang mga bagay na yon dahil natuto kami. Ang mahalaga, nalaman niya ang kanyang mga pagkakamali. Matapos ang araw na yon, palagi nang pumupunta sa bahay namin si Corazon. Minsan ay naiilang pa rin ako sa kanya, pero nakikita ko naman na nagbago na siya. Kaya naman binigyan ko siya ng ikalawang pagkakataon upang patunayan ang kanyang sarili na hindi na siya katulad ng dati. Nakikipagkwentuhan siya sa akin at nagdadala pa ng kung ano-anong pagkain na siya mismo daw ang nagluto. Masarap naman ang mga luto ni Corazon at kalaunan para bang naging malapit na kami sa isa't isa at itinuring ko na rin siya na para kong ate. Yung tipong para bang nagkaroon ako ng kapatid na mas matanda sa akin na noon pa man ay hinihiling ko pero hindi naman mangyayari yon dahil nag-iisang anak lamang ako. Sa paglipas ng mga araw, unti-unti kaming naging malapit ni Corazon. Ngunit napalayo naman ang loob ko kay Joshua dahil nahiwalay naman siya sa akin at nalipat ng ibang departamento. Magkaiba na rin ang oras ng pasok namin kaya naman wala na talaga kaming pagkakataon para magkita pa sa trabaho. Nagkakaroon lamang kami ng oras sa isa't isa sa tuwing wala kaming pasok pero naging matibay ang relasyon namin ni Joshua. Lagi rin akong pinapayuhan noon ni Corazon na mas mabuti na lamang daw na mangyari ang mga bagay na yun kasi mauumay daw kaming dalawa kung palagi kaming magkasama ni Joshua. Tinanggap ko ang mga payo sa akin ni Corazon dahil pakiramdam ko nga noon nagkaroon ako ng ate na palaging nandyan at handang makinig sa mga ikukwento ko at hinaing ko sa buhay. Natuwa naman ang mga magulang ko nang makita na nagkakaayos na kaming dalawa ni Corazon at naging magkaibigan na. Sabi pa nga sa amin noon ni nanay na sana daw tuloy-tuloy na maayos ang relasyon naming dalawa at hindi na raw kami mag-away pa. Sinagot naman ni Corazon ang mga sinabi ni nanay noon at ang sagot niya, hindi na raw kami bata para mag-away pa. Mga paslit lamang daw ang nagtatalo at itinuturing niya na raw akong nakababata niyang kapatid. Sobrang saya ko noon kasi yung takot sa puso ko nawala na. Hanggang isang araw, kinuusap ako ni Joshua at sinabi niya na uuwi raw muna siya sa probinsya ng kanyang pamilya
at pansamantala na doon daw muna sila manunuluyan dahil nagkaroon ng malubhang karamdaman ng kanyang lolo. Inintindi ko naman ang sitwasyon ni Joshua, lalo na at may pinagdadaanan siya. Nangako kami noon na palaging magsusulatan sa isa't isa at magtatawagan sa tuwing meron kaming oras. Tinupad naman ni Joshua ang kanyang mga pangako nung una, pero kalaunan huminto siya sa pagsusulat sa akin at hindi na ako tinatawagan pa. Sobra akong nasaktan noon kasi akala ko ayos lang kami at matibay ang aming relasyon na para bang walang makakasira. Dinamayan ako noon ni Corazon at sinabi niya na normal lamang daw sa mga magkarelasyon na nagkakaroon ng problema. Yung iba pang araw hindi na nagkakabalikan pa. Iniisip ko na lamang noon na baka masyado lang naging abala si Joshua hanggang sa bumalik siya sa aming lugar at sa trabaho namin. Sobrang saya ko noon at agad ko siyang nilapitan pero bigla na lamang niya akong nilayuan na para bang galit na galit siya sa akin. Hindi ko alam kung bakit pero nilayuan niya talaga ako. Hindi niya ako pinapansin kahit na ilang beses ko na siyang kinakalabit, kinakausap at nagpapapansin sa kanya. Pero para bang baliwala lamang ako. Natapos na lamang ang buong araw noon na hindi kami nagkausap. Umuwi na lang ako noon sa bahay dahil pagod na pagod ako at sobrang bigat ng nararamdaman ko. Kaagad akong umiyak sa kwarto ko at bigla namang dumating si Corazon. Tinanong niya ako kung ano ba ang problema at sinabi ko sa kanya ang mga nangyari. Sinabi niya noon sa akin na bigyan ko lamang daw ng espasyo si Joshua dahil baka may problema raw siya. Ewan ko pero sa pagkakataon na yun, hindi ko siya sinunod. Kinabukasan, pagkakita ko kay Joshua sa trabaho, hinila ko siya sa isang sulok at agad na kinausap. May problema ka ba sa akin? Bakit hindi mo ako pinapansin buhat nang dumating ka? Alam mo bang alalang-alala na ako sa'yo at sobrang nalulungkot nung hindi ka sumusulat at hindi mo man lang ako tinatawagan. Nagulat naman ako sa sinabi ni Joshua at natawa pa siya. Sinabi niya sa akin na ilang beses niya akong sinulatan. Ngunit hindi raw ako sumasagot. Palagi niya rin daw akong tinatawagan, ngunit para bang binlock ko na raw siya sa cellphone ko. Hindi ako makapaniwala noon at agad kong tinignan yun. Pero wala naman akong natanggap na tawag niya. Ipinakita naman sa akin ni Joshua ang history ng kanyang pagtawag sa akin. At napakarami nga noon. Hindi ko rin daw tinatanggap ang mga sulat niya. Kaya naman bumabalik sa kanya ang mga yon at ipinakita niya rin yon sa akin. Naguluhan ako noon kasi wala talagang nakarating sa akin at sinabi sa akin ni Joshua na nagdadahilan lamang daw ako at maaaring nakakita na raw ako ng ibang lalaki nung mga panahon na wala siya at baka raw naghiwalay na raw kami kaya ako bumabalik sa kanya. Nagulat ako sa mga paratang sa akin ni Joshua at sinabi ko sa kanya na hindi ako ganoong klaseng babae. Nasampal ko pa nga siya ng mga panahon na yon at tinanong ko siya kung kanino niya ba narinig ang mga bagay na yon. At sinabi sa akin ni Joshua na ang kaibigan ko raw na si Corazon ang nagsabi nun sa kanya. Para bang binuhusan ako ng napakalamig na tubig ng mga panahon na yon. Hindi ko akalain na kaibigan ko at halos kapatid ko nang itinuturing ang siyang tatraydor pala sa akin. Pag-uwi ko ng bahay, kaagad na pinuntahan ko si Corazon sa bahay nila ngunit wala siya doon. Tinanong ko ang kanyang mga magulang at sinabi nila na may pinuntahan daw. Nasabi naman sa kanila ni Corazon kung saan siya tutungo. At laking gulat ko dahil address yun ni Joshua. Abot-abot na kaba at galit ang naramdaman ko ng mga panahon na yon. Pagdating ko sa bahay ni Joshua, nakita ko si Corazon na nasa labas ng pintuan at pilit siyang pumapasok ngunit pinipigilan siya ni Joshua. Dito ay agad na hinata ko si Corazon at sinampal siya ng 2 beses. Galit na galit naman siyang tumingin sa akin at dito ko lang napagtanto na plano niya palang lahat. Ang mga payo niya sa akin para hindi ako sumulat kay Joshua at siya rin ang nag-block ng number ni Joshua sa aking cellphone. Para bang tinusok ng paulit-ulit ang aking puso dahil sa mga nangyayari. Naging malinaw naman ang lahat kay Joshua at naniwala siya sa mga paliwanag ko. Lalo na at inamin daw sa kanya ni Corazon ang lahat ng kanyang ginawa.
Pinaalis namin noon si Corazon sa bahay na yon at agad na nag-usap kami ni Joshua upang magpaliwanag sa isa't isa at humingi ng pasensya. Naunawaan naman namin ang sitwasyon at pareho lamang kaming biktima ni Corazon na napakasama ng ugali. Umalis noon si Corazon at umuwi sa kanilang bahay. Ngunit sa isipan ko noon, hindi pa kami tapos sa kanyang mga ginawa sa amin ni Joshua. Muntik na kaming maghiwalay nang dahil sa mga ginawa niyang kasamaan. Nang umuwi ako sa bahay, agad na ikinuwento ko kina nanay ang mga nangyari at natuklasan ko at hindi sila makapaniwala na aabot sa ganoong punto ng paghihiganti si Corazon. Akala nila napakabait na niya at nagbago na. Ngunit palabas lamang pala niya ang lahat ng ipinakita niya sa amin at hindi naman talaga niya ako gustong maging kaibigan, kundi nais niya lamang na paghiwalayin kaming dalawa ni Joshua. Matapos ang araw na yon, nagulat na lamang ako dahil ibinenta na ng mga magulang ni Corazon ang bahay nila at nawala na lamang sila na para bang bula. Sinabi ko noon sa sarili ko na mas mabuti na lang na umalis sila para hindi na rin lumaki pa ang gulo. Dahil hindi ko alam kung ano ang magagawa ko kay Corazon kapag nakita ko siya. Sa paglipas ng mga araw at dahil marami ang nangyaring hindi namin inaasahan, napagpasyahan ng mga magulang ko na magbakasyon na muna kami sa bahay ni Lolo. Labis ang saya ko noon kasi miss na miss ko na talaga si Lolo, lalo na yung mga kwento niya tungkol sa mga kababalaghan na meron ng mundo. Mga kwento na tungkol sa mga aswang, mangkukulam at iba't ibang elemento. Pagdating namin sa bahay ni Lolo, agad na nagmano ko sa kanya at ikinuwento ang mga nangyari sa akin. Hinawakan naman ni Lolo ang kamay ko at tiningnan niya ang aking palad tsaka siya pumikit. Ilang sandali lang, sinabi ni Lolo ang mga katagang mag-iingat raw ako dahil may nagbabadyang panganib sa aking buhay na hindi ko raw aasahan na mangyayari. Labis na kaba ang naramdaman ko noon at inisip ko na lamang natandaan ang mga sinabi ni Lolo bilang babala sa mga mangyayari. Binigyan ako ni Lolo ng pulseras at sinabi niya sa akin na ingatan ko raw yon at wag ko raw tatanggalin sa aking kamay dahil yun daw ang magsisilbing proteksyon ko sa nagbabadyang panganib. Ilang linggo kaming nanatili sa bahay ni Lolo at palagi kaming nagkukwentuhan tungkol sa mga kababalaghan. Nabanggit ko noon kay Lolo ang tungkol kay Corazon at sinabi niya sa akin na mag-iingat raw ako at wag ko raw gagalitin si Corazon dahil masama raw na magalit ang isang mangkukulam. Nagtaka ako sa mga sinabi ni Lolo pero sabi sa akin ng mga pinsan ko may mga bagay talaga na sinasabi si Lolo na hindi naman talaga totoo dahil matanda na raw siya at nagiging makakalimutin na. Ngunit ang mga salitang yon ni Lolo tumatak sa aking isipan at halos hindi na ako makatulog sa gabi nang dahil sa mga sinabi niya. Pakiramdam ko kasi sinasabi ni Lolo ang lahat ng yon para balaan ako sa mga mangyayari. Sa paglipas ng mga araw, naging maayos naman ang aking buhay at bumalik na kami sa aming bahay. Ngunit matapos ang mahabang bakasyon na yon, dito na nagsimula ang mga kababalaghan na nangyayari sa akin. Isang araw, nagkayayaan ang aming mga katrabaho at niyaya kami na maglibang dahil masyado kaming tutok sa trabaho. Sumama naman kami ni Joshua dahil parehas naman kaming libre ng araw na yon at sinabi namin na oras na rin yon para makasama namin ang isa't isa. Habang nagiinuman at nagkukwentuhan, bigla na lang akong nakaramdam ng sakit sa tiyan at agad akong sinamahan ni Joshua sa banyo para magsuka. Ilang sandali ang lumipas, bigla na lang sumama ang pakiramdam ko. Kaya naman wala na kaming nagawa pa kundi ang umuwi na lamang. Nanatili pa sa tabi ko si Joshua at kinabukasan na siya umuwi. Gayunpaman, hindi pa rin bumuti ang aking pakiramdam. Kaya naman sinabi niya sa akin na lumiban na lamang ako sa trabaho at siya na muna ang bahala sa aming amo na magpaliwanag sa nangyari. Tumango lamang ako noon dahil hindi talaga ako makapagsalita dahil sa sobrang sakit na nararamdaman ko. Paulit-ulit ako nagsusuka ng itim na likido na napakasangsang ng amoy. Hindi mo malaman kung anong amoy ang meron dahil para bang patay na hayop ang amoy nun o kaya naman inabubulok na lamang loob.
Nag-alala naman ang mga magulang ko dahil ilang araw na akong paulit-ulit na nagsusuka ng mabahong amoy, kaya naman dinala nila ako sa doktor. Ngunit mas lalong lumubha ang aking pakiramdam. Kung dati ay puro itim na likido lamang ang sinusuka ko, buhat nang dalhin ako sa ospital, ngayon ay may kasama na yung mga kanin at bulatin na hindi ko malaman kung saan galing dahil hindi naman ako makakain ng maayos. Sinuri naman ako ng mga doktor, ngunit wala silang nakita na kahit na anong mali sa mga pagsusuri sa akin. Sobrang hirap na ako noon at napadasal na ako sa Panginoon. Ngunit habang nananalangin ako, napansin ko na wala na pala ang pulseras na ibinigay sa akin ni Lolo. Takot na takot ako noon kasi baka yun ang umpisa ng sinasabi ni Lolo na mangyayari sa akin na hindi ko inaasahan. Pero sadyang malapit yata ako sa Diyos at pinakinggan niya ang mga panalangin ko. Kinalaunan, gumaling din ako at nakauwi kami sa bahay. Agad kong hinanap ang pulseras na binigay ni Lolo sa akin, ngunit hindi ko na yun nakita. Hindi naman kami makauwi sa probinsya dahil sabi ni nanay may bagyo raw na parating, kaya hindi na muna kami umuwi at baka maaksidente lamang kami papunta sa bahay nila Lolo. Bumalik na ako noon sa trabaho at laking pasalamat ni Joshua dahil mabuti na ang pakiramdam ko. Unti-unting naging maayos ang aking kalusugan at nakahinga na ng maluwag ang mga magulang ko. Isang gabi, hinatid ako ni Joshua sa bahay at agad akong umakyat sa kwarto ko upang magpahinga na. At sinarado ko ang pintuan ng aking kwarto pati na rin ang bintana. Dahil sa sobrang pagod, kaagad akong nakatulog. Ngunit ilang oras ang lumipas, bigla ko na lamang naramdaman na parabang may humila sa aking kumot. Nakaramdam din ako ng napakalamig na simoy ng hangin na siyang dahilan kaya nagising ako. Agad na tumayo ako at nakita ko yung kumot na nasa pintuan at bukas yun. Dahan-dahan akong bumaba at dinampot ang kumot ko. Isasara ko na sana ang pintuan nang bigla na lamang may humawak sa aking kamay na may napakatulis na kuko at nasugatan ako sa aking braso. Sobrang kaba ang naramdaman ko at napatayo ako. Tsaka ko lamang napagtanto na panaginip lamang ang lahat. Pero ang ipinagtataka ko, nang gumising ako, bukas ang pintuan ng aking kwarto, maging ang bintana na sinarado ko naman bago ko natulog. Dahan-dahan kong sinara ang pinto, maging ang bintana. Ngunit pagdungaw ko sa bintana, nakita ko ang isang babae na nakatayo sa labas. Nakatingin ito sa direksyon ko, ngunit hindi ko makita ang kanyang muka dahil napakadilim. Muli kong naalala ang nangyari sa akin nung medyo bata-bata pa ako. Nagtayuan ang balahibo ko sa kamay at braso, pero hindi ako nagpahalata na natatakot ako at sinigawan ko ang babae. Pero bigla na lamang siyang nawala na para bang bula. Akala ko noon namamalikmata lang ako dahil naalimpungatan ako, kaya isinarado ko na lamang ang bintana. Ngunit na mga sumunod na gabi, patuloy kong nakikita ang babae at palagi akong nananaginip ng masama. Minsan pa nga, nagising ako na maraming kalmot sa katawan ko na hindi ko malaman kung saan nga ba nanggaling. Dahil sa mga nangyaring kakaiba sa akin, sinabi ko sa mga magulang ko na lagyan ng ilaw ang labas ng bahay namin upang maaninag ko kung sino ang nasa labas kapag meron akong nakita. Hindi ko na binanggit pa sa mga magulang ko ang tungkol sa mga nakikita ko tuwing gabi at mga napapanaginipan ko dahil ayoko nang mag-alala pa sila sa akin. Matapos ang araw na yon, sunod-sunod ang mga bangungot na nangyari sa akin at halos hindi na ako makahinga sa tuwing gigising ako. Naririnig naman nila nanay ang mga daing ko at kinabukasan, kinausap nga nila ako. Sinabi nila sa akin na hindi daw maganda ang nangyayari, kaya naman muli akong nagpatingin sa doktor at niresetahan ako ng mga gamot. Pero ang mga binigay ng doktor na medisina hindi tumalab sa nararanasan ko. Patuloy pa rin akong binabangungot at palagi kong nakikita sa panaginip ko ang kamay na may mahahabang kuko at gusto niya akong sakalin. Ngunit hindi siya makalapit sa akin na para bang may pumipigil sa kanya. Nang dahil sa mga nangyari, hindi ako gaanong makatulog sa gabi at palagi na lamang akong aligaga.
Pero pumapasok pa rin ako sa trabaho at hindi ko pinapahalata kay Joshua ang lahat ng pinagdadaanan ko. Pinakita ko rin noon sa mga magulang ko na mabuti na ang aking kalagayan, pero sa tuwing sasapit ang gabi, hindi ako nakakatulog. Sa paglipas ng mga araw nang dahil sa aking ginagawa, tinubuan ako ng napakaraming tigyawat sa aking muka. Nung una, isang piraso lamang yun at agad ko naman yun na pinisat, pero hindi pa rin natanggal kaya hinayaan ko na lamang. Lumipas ang mga araw, lalong dumami ang mga tigyawat ko at napansin na yun ng mga katrabaho at kaibigan ko. Lalo na si Joshua. Umabot pa nga sa puntong napuno na ng tigyawat ang buong mukha ko at sobrang nahihiya ako noon na magpakita sa mga tao. Kahit na lumabas lang sa aming bahay ay hindi ko na magawa. Labis na nag-alala si nanay. Pero sinabi ko noon sa kanila na mawawala rin naman ang mga yon kapag nakapagpahinga na ako at nakatulog ng maayos. Para hindi ako mangamba, lagi akong sinasamahan nila nanay na matulog sa aking kwarto. At minsan sa bahay na rin natutulog si Joshua para naman meron akong katabi. Naging maayos naman ang tulog ko dahil pakiramdam ko ligtas ako noon at palagi akong tumitingin sa bintana sa tuwing bago ako matulog. Pero palaging sinisiguro sa akin ng mga magulang ko at maging si Joshua na ligtas ako sa tabi nila. Gayunpaman, kahit na maayos na akong nakakatulog, hindi pa rin natanggal ang mga tigyawat sa aking muka. Binigyan ako ng doktor ng alternatibong panlagay sa mga tagyawat ko upang mawala na ang mga ito. Pero mas lalo lamang lumala. Sobrang lala ang nangyari sa pagmumukha ko noon. Bukod kasi sa tinubuan ng tigyawat ang mukha ko, nagnanana pa yun at napakalalaki. Hindi ko na alam ang gagawin ko noon dahil wala na akong alam tungkol sa mga nilalagay sa muka kasi nga simple lamang ako. Hindi nga ako naglalagay ng kahit na anong kolorete o kaya naman skincare na tinatawag nila. Gusto ko kasing natural lamang at walang nilalagay na kung ano-ano. Wala naman kasi akong kaarte-arte sa katawan . Dumaan ang mga araw, lalong lumubha ang mga tagyawat ko. At sa tuwing pinipisat ko ang mga ito ay nagkakaroon ng malalalim na sugat dahilan para magkaroon ng peklat. Yung iba pa nga, halos parang nawawakwak na sa tuwing pinuputok ko at para bang ang mukha ko noon ay bangkay na naaagnas na nagkaroon ng maraming tigyawat. Pati sa buong katawan ko noon nagkaroon ng maraming tigyawat. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin at isa lang ang alam ko noon, ang lumapit kay Lolo. Ngunit kasagsagan naman ng bagyo noon at sunod-sunod pa. Tiniis ko na lang na hindi lumabas ng bahay ng ilang buwan nang dahil sa kondisyon ko. Kahit mga doktor kasi hindi na rin alam ang gagawin at ibibigay sa akin na gamot dahil lahat ng nirekomenda nila mas lalo lamang nakakasama. Iniisip ko noon na baka palitan na ako ni Joshua dahil napakapangit ko na at hindi na ako nakakalabas pa. Pero sinabi sa akin noon ni Joshua na hindi niya ako iiwan at mananatili siya sa aking tabi, gaya ng sinabi niya noon sa akin ng mga panahon na nanliligaw pa lamang siya. Hindi ko alam noon kung ano bang nagawa kong mali para danasin ang lahat ng yun. Pero hindi talaga pumasok sa isipan nila nanay na kinukulam ako noon o di kaya naman nilalagyan ng sakit ng kung sino man. Sabi kasi sa akin noon ni nanay, masyado daw talaga akong sakitin noong bata pa ako. Kaya naman normal lang ang mga nangyayari sa akin dahil nasabihan na raw sila noon ng mga doktor. Lahat ginawa nila nanay para mahanapan ng solusyon ng sakit ko. Pero wala talaga silang magawa. Halos mabaon na kami sa utang noon kabibili ng mga gamot na inirereseta sa akin ng doktor. Hanggang sa maisipan ko na tawagan si Lolo at sinabi ko sa kanya ang mga nangyayari sa akin. Agad naman niyang sinabi sa mga magulang ko na umuwi muna kami sa bahay niya at siya na muna ang bahala. Ayaw pa nga sanang maniwala noon ni nanay at sinasabi niya na masyado nang matanda si Lolo para manggamot. Gayunpaman, wala na silang nagawa dahil nagalit si Lolo at sinabihan sila na wala namang masama kung susubukan. Sinamahan ako noon ni Joshua at maging magulang ko ay sumama rin sa akin. Hindi nila ako iniwanan.
Habang nasa biyahe kami noon, para bang napakabigat ng pakiramdam ko. Yung tibok ng puso ko, napakabilis at walang humpay. Hanggang sa bigla na lamang akong hinimatay at hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari. Nagising na lamang ako na nasa harapan ko si Lolo at pinupunasan ng langis ang aking buong katawan. Nababalutan din ako ng makakapal na usok at napapaligiran ako ng kung ano-anong mga halamang gamot. Habang ginagawa ni Lolo ang mga bagay na yon, bigla kong nakita sa paanan ko si Corazon. Nakangiti siya sa akin at para bang nang iinis. Kaya naman napasigaw ako at itinuro siya. Nagulat naman sila nanay kasi wala silang makita. Pero si Lolo, kaagad na hinataw ng buntot pagi si Corazon at napadaing siya. Sinabi ni Lolo na tigilan na ako ni Corazon dahil kapag hindi niya ginawa ang mga sinasabi ni Lolo, siya na raw mismo ang makakalaban niya. Agad na pinatanggal ni Lolo ang sumpang inilagay sa akin ni Corazon at bigla na lang akong nawala ng malay noon. Nang magising ako, para bang wala na ang bigat na aking nararamdaman at pakiramdam ko noon maayos na ang aking kalusugan. Sinabi sa amin noon ni Lolo na kinukulam daw ako ni Corazon at napakalaki daw ng galit niya sa akin. Hindi raw matatahimik si Corazon kaya naman sinabi sa akin ni Lolo na manatili pa kami sa probinsya ng ilang linggo dahil hindi pa daw tapos ang laban niya kay Corazon. Dahil sa sinabi ni Lolo, nanatili pa kami nila nanay at ni Joshua sa bahay ni Lolo. Nagpatuloy siya sa panggagamot sa akin at palagi akong pinaliligo ng maligamgam na tubig na may mga halamang gamot at langis na siya mismo ang gumawa para sa akin. Nawala ang mga tigyawat ko sa aking katawan noon pero yung mga tumubo sa mukha ko ay hindi pa rin nawala. Nagpasalamat sila nanay noon kay Lolo at sinabi na humihingi sila ng tawad dahil hindi agad sila nakinig kay Lolo. Naunawaan naman ni Lolo ang pakiramdam nila nanay kaya naman sinabi niya na walang dapat ihingi ng tawad dahil pare-pareho lamang daw na gusto nilang gumaling ako. Bilib ako noon kay Joshua dahil hindi talaga siya umalis sa tabi ko. Kahit alam niya na pwede siyang matanggal sa trabaho, nanatili pa rin siya at hindi niya ako iniwan. Tinupad niya ang pangako niya sa akin kaya naman sabi ko noon kay Joshua, babawi ako sa kanya kapag gumaling na ako. Sinabi naman niya sa akin na hindi ko raw kailangan bumawi. Ang mabuting gawin ko raw ay magpagaling nang sa ganon mapanatag na ang kanyang damdamin pati na ng mga magulang ko. Nagpakatatag naman ako noon at nilabanan kung ano man ang sumpang inilagay sa akin ni Corazon na hindi ko alam kung ano dahil si Lolo lamang ang nakakaalam kasi siya lamang ang gumagamot sa akin. Umabot rin ng ilang buwan na nanatili kami sa bahay ni Lolo hanggang sa sinabi niya na pwede na kaming umalis at umuwi sa aming bahay. Pero hindi pa rin naman tuluyang nawawala ang mga tigyawat ko sa muka. Kumonti lamang ang mga yon. Niyakap ko ng napakahigpit si Lolo noon at nagpasalamat dahil sa tulong niya sa akin. Malaki ang utang na loob ko noon kay Lolo dahil siya ang dahilan kung bakit ako gumaling. Sinabi naman sa akin ni Lolo na hindi pa siya tapos sa pakikipaglaban kay Corazon at kung may mangyari man na masama sa kanya, hanapin ko raw si Corazon at gawin ko raw ang dapat. Binigyan pa ako ni Lolo ng isang kwintas na may pendant na krus at napakatulis ng dulo nito. Sabi niya sa akin, magagamit ko raw yon kapag nagkaharap na kami ni Corazon at mag-iingat daw akong palagi. Hindi ko alam pero parang ayoko pang umalis ng mga panahon na yon dahil pakiramdam ko may mangyayari na hindi ko magugustuhan. Ganun pa man, wala na akong nagawa pa. Dahil kailangan na ring umuwi nila nanay at balikan ang aming bahay upang makapagtrabaho muli sila at mabayaran ang mga pinagkakautangan namin. Pagbalik namin sa bahay ay agad na nakarating sa mga katrabaho namin na nakabalik na kami. Kaya naman dumalaw sila at binigyan kami ng tulong. Maging ang amo namin sa trabaho ay nagbigay rin sa akin ng konting tulong upang kahit papaano'y makatulong sa amin nila nanay. Hindi rin kami natanggal sa trabaho dahil nauunawaan raw nila ang aking pinagdaanan. Labis ang pasasalamat ko sa kanila noon dahil inuunawa nila kami. Nagpalakas na muna ako noon bago tuluyang bumalik sa trabaho at naging maayos naman ang lahat.
Unti-unti nang nawala ang mga tigyawat sa aking muka, pero yung mga peklat nandoon pa rin, hindi pa rin tuluyang nawawala. Sa tuwing titingin ako sa salamin, yun ang palagi kong nakikita at hindi ako makapaniwala na nalampasan ko ang pinakamalupit na nangyari sa aking buhay. Pero hindi pa pala yun ang pinakakahindik-hindik na mangyayari sa aking buhay. Isang taon ang lumipas at bigla na lang tumawag sa amin ng mga pinsan ko at pinauuwi kami dahil nanghihina na raw si Lolo. Sobrang bigat ang nararamdaman ko noon dahil pakiramdam ko si Lolo lamang ang makakatulong sa akin kapag binalikan ulit ako ni Corazon. Pagdating namin sa bahay ni Lolo, nanghihina na siya ngunit nakakapagsalita pa. Kinausap niya ako ng masinsinan at binigay sa akin ng isang libro. Sinabi niya sa akin na subukan ko raw basahin ang mga nakasulat doon at maaaring makatulong daw sa akin at magamit ko sa hinaharap. Binalaan pa ako ni Lolo na hindi pa tapos maningil si Corazon at nais niya daw talaga na mapatay ako at mapaghiwalay kaming dalawa ni Joshua. Hindi ko alam kung bakit ganun na lamang ang galit sa akin ni Corazon, kaya naman sa isipan ko noon gustong-gusto ko na siyang makita at makaharap ng personal. Nang sa ganun naman ay matanong ko siya kung ano nga ba ang problema niya sa akin at bakit niya ako hindi tinatantanan at tuluyang pinapahirapan. Kalaunan ay namatay rin si Lolo. Marami sa aming magpipinsan ang nagluksa at malungkot sa pagkawala ni Lolo. Nanatili pa ako ng ilang linggo sa bahay ni Lolo at binasa ang nakasulat sa libro na binigay niya sa akin. Pero hindi ko talaga maunawaan kung ano nga ba ang ibig sabihin ng mga yon. Hanggang sa napagpasyahan ko na bumalik na kami sa bahay at magtrabaho na lamang akong muli. Pero hindi ko inihihiwalay sa akin ang librong ibinigay ni Lolo dahil palagi ko pa rin itong binabasa. Hanggang isang araw, bigla na lamang nakita ni Nanay ang libro sa aking silid at nagulat ako dahil naiintindihan niya ang mga nakasulat doon at kahit si Tatay ay nauunawaan ang mga nakalathala doon. At sinabi nila sa akin na Latin daw ang mga salitang yon na nakasulat sa libro na binigay ni Lolo. Yun daw ang ginagamit ni Lolo sa tuwing manggagamot at kaya alam nila kung paano yun bigkasin at basahin dahil tinuruan sila noon ni Lolo. Hindi ko alam kung ano nga ba ang pumasok sa isipan ko at nagpaturo ako kina Nanay at Tatay. Sa tuwing may oras ako, palagi kong binabasa ang libro at paulit-ulit ko yung kinakabisado sa aking isipan. Laking gulat ko kasi bigla na lamang nawala lahat ng peklat sa pagmumukha ko. Hindi na rin ako binabangungot gaya ng dati at wala na rin nagpapakita sa akin na babae sa labas ng bintana. Lahat ng kababalaghan na nangyayari sa akin noon nawala ng bigla. Hindi ko alam kung himala ba yun o sadyang napagod lamang si Corazon. Ganun pa man, hindi ko inisip na tapos na ang lahat dahil buhay pa rin si Corazon. At natatandaan ko pa rin ang bilin ni Lolo. Sa paglipas ng buwan, napagpasyahan ni Joshua na magpahinga na muna sa trabaho at magbakasyon kasama ng kanyang pamilya. At nais niya na isama ko sa kanilang probinsya. Kaya lamang hindi pumayag ang mga magulang ko dahil baka daw mapahamak ako. Kahit na sabihin kasama ko pa si Joshua ay hindi pa rin sila sumang-ayon. Ngunit kinabukasan, nakarating sa akin ang balitang na aksidente sila Joshua at malubha ang natamo niya. Sobrang nag-alala ako sa kanya at nagtungo ako sa kanyang silid sa ospital at dito ko nakita na wala pa rin siyang malay. Naalala ko noon ang mga nakalagay sa libro na maaari kong gamitin upang makapanggamot ng may mga sakit. Kaya naman sinubukan ko kay Joshua. At laking gulat ko dahil tumalab yun at bigla siyang nagkaroon ng malay. Nga pala, nakalimutan kong banggitin, isang buwan na noon na walang malay si Joshua bago ko naisipan na gamitin ang orasyon ni Lolo. Nang gumaling si Joshua, sinabi ko sa kanya na gusto ko nang magsama na kami sa iisang bubong, kaya naman bumili kami ng bahay. Masaya kaming nagsama at sa dami ng mga nangyari sa aming buhay ay naging matatag na kami. Sa paglipas ng mga araw, naging maayos ang relasyon namin ni Joshua. Nagsasama na kami sa iisang bubong.
Kilalang-kilala naman namin kasi ang isa't isa kaya naman baliwala na sa amin ang problema at hindi na ito pinapansin pa dahil noon pa man alam na namin ang ugali ng bawat isa. Nagdaan pa ang mga araw at napagdesisyonan na namin na magplano na ng kasal at labis ang saya ng mga magulang ko nang malaman ang bagay na yon. Kaagad silang nagplano at tinulungan kami na mabuo ang mga gagawin sa araw ng aming kasal. Pero bigla na namang dumating si Corazon sa aming buhay. Muli na naman itong gumawa ng gulo. Pero sa pagkakataon na yon, si Joshua naman ang kanyang pinuntirya. Palagi na lamang binabangungot si Joshua gaya ng nangyari sa akin noon. Dumating pa sa punto na naglalakad na siya ng tulog at muntikan pa akong saksakin. Gayunpaman, hindi ko siya sinukuan at lagi ako sa kanyang tabi. Naghanap ako ng solusyon sa kanyang sakit at sa mga nangyayari sa kanya. Hanggang isang araw habang namimili ako, nakita ko bigla si Corazon at sinundan ko siya. Pero bigla na naman siyang nawala na para bang bula. Pakiramdam ko noon sinusundan niya kami ni Joshua at binabantayan niya ang bawat kilos namin. Mahal, nakita ko si Corazon nung nakaraang araw. Nandyan siya sa labas ng bahay natin at nakakatakot ang itsura niya. Dahil nakangiti siya na para bang baliw. Anong gagawin natin para mapigilan siya sa kanyang mga ginagawa? Nagulat ako sa mga sinabi sa akin ni Joshua dahil hindi lang pala ako ang nakakita kay Corazon, maging si Joshua nakita rin siya. Dinalaw naman kami ni nanay sa bahay namin at nagdala siya ng mga pagkain. Pero ikinagulat ko ang kanyang ikinuwento. Anak, nalaman ko na malapit lang pala dito ang tinitirhan ni Corazon at balita ko, minamanmanan kayo. Mas mabuti pa siguro lumipat na muna kayo sa bahay natin. Doon mas ligtas pa kayong dalawa. Hindi ko alam kung anong isasagot ko noon kay nanay dahil nag-aalala na rin talaga ako at hindi ko na rin alam kung ano pa ang gagawin namin. Kahit naman kasi lumayo na kami, ginugulo pa rin kami ni Corazon at hindi kami tinitigilan. Pinili namin ni Joshua na hindi umalis sa aming bahay at sabi namin kung magpakita man muli sa amin si Corazon, haharapin na namin siya ng magkasama. Ang kaso lang, sa tuwing nakikita namin si Corazon, palagi siyang nawawala. Gaya ng unang beses na nakita ko siya. Nakangiti pa rin siya, pero iba na talaga ang kanyang itsura. Kung dati napakaganda niya, nawala ang kagandahang yun. Marami siyang peklat sa muka at napakapayat na. Sa pagdaan ng mga araw, inisip namin na baka titigil na rin si Corazon dahil ilang araw na rin naman na hindi namin siya nakikita. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog, bigla na lamang nakaramdam kami ng malakas na kalabog mula sa bintana at nang magising kaming dalawa ni Joshua, nakita naming nabasag na ang salamin ng bintana at nang silipin namin yon, nakita namin si Corazon na nakangiti sa amin at nakatitig. Nagtayuan ang mga balahibo namin sa katawan pero mabilis na kinuha ni Joshua ang itak at sabay kaming lumabas. Ngunit bigla na lang nawala si Corazon. Nag-usal ako ng orasyon na natutunan ko mula sa libro ni Lolo. At bigla ko na lang siyang nakita sa harapan namin. Pasugod siya at akmang sasaksakin si Joshua. Pero agad ko siyang nasipa at nataga naman siya ni Joshua sa likuran. Ngunit mabilis siyang nakatakas. Siguro naman magtatanda na siya sa mga nagawa natin sa kanya at maiisipan niya na hindi tayo natatakot sa mga gagawin niya. Napabuntong hininga na lamang kami noon ni Joshua. Tumawag ako kina nanay upang magpasundo. Hindi na kasi kami ligtas sa bahay dahil alam na ni Corazon yun. At masyadong maliit ang bahay namin kaya mabilis niya kaming mapapasok. Hindi katulad sa bahay nila nanay na may kalakihan at hindi ka kaagad makakapasok. Lalo na't dikit-dikit pa ang mga bahay doon at maaari siyang kuyugin ng mga tao kapag nagkamali siyang pumasok. Ganun pa man, ang mga nangyari sa amin nila Corazon ng gabing yon ay hindi pa pala tapos dahil bigla na lamang sumakit ang ulo ni Joshua at hinimatay siya. Kaagad akong naghanap ng alternatibong gamot para masolusyonan ang kanyang sakit at nagawa ko naman yun. Inis na ako noon at napupuno na ng galit ang aking puso kaya naman umusal na ako ng dasal
at humingi ng gabay sa Panginoon kung ano na nga ba ang dapat kong gawin sa mga nangyayari. Hindi ko na alam ang aking gagawin noon dahil patuloy pa rin sa panggugulo sa amin si Corazon at sumagi sa isipan ko ang sinabi ni Lolo na magagamit ko raw ang libro, maging ang kwintas na ibinigay niya sa akin. Hindi ko alam noon kung ano ba ang gagawin pero nagawa kong mahanap ang bahay ni Corazon ngunit wala siya doon. Sinabi sa amin ng may-ari ng tinutuluyan niya na matagal na raw siyang umalis, na ikinagulat ko naman dahil ilang araw pa lang nung huli ko siyang makita sa bahay namin. Sa paglipas ng mga araw, habang nagpapagaling si Joshua, naghahanap naman ako ng paraan upang mapigilan si Corazon sa kasamaan na kanyang ginagawa. Paulit-ulit lang kasi ang mga nangyayari eh. Kahit na lumayo at humanap ako ng paraan para gumaling ang aming mga nararamdamang kakaibang galing kay Corazon, hindi pa rin naman natitigil ang lahat hanggat hindi ko siya nakakaharap at nilalabanan. Isang araw, kinausap ako nila tatay at sinabi sa akin na mas mabuti raw na harapin ko na ng personal si Corazon at sasamahan daw nila ako anuman ang mangyari. Laking pasalamat ko noon dahil hindi ako iniwanan ng aking pamilya, lalo na si Joshua. Kahit na pwede niya naman akong hiwalayan nang sa ganun hindi na siya madamay pa. Pero mas pinili niya na manatili sa tabi ko sa hirap at ginhawa. Hindi nagtagal at nagawa ko ring mahanap ang bagong tinitirhan ni Corazon at wala na nga akong pinalampas na oras. Mag-isa ko siyang pinuntahan at nakaharap ko siya. Anong ginagawa mo dito sa pamamahay ko? Hindi ka dapat pumunta rito. Kailanman ay hindi kita inimbitahan na pumunta rito sa tahanan ko. Kaagad ko siyang sinagot at tinanong ko kung ano bang gusto niyang mangyari at palagi niya nalang ginugulo ang buhay ko. Ano bang problema mo sa akin ha, babae ka? Hindi pa ba sapat ang ginawa mo sa akin noon na pagpapahirap? Tinubuan ako ng maraming tigyawat sa buong mukha ko at pati na rin sa buong katawan ko. Halos mamatay na ako ng mga panahon na yon. Ano bang ginawa kong pagkakamali sa'yo para pahirapan mo ko ng ganito? Sunod-sunod kong tinanong si Corazon at natahimik naman siya. Ngunit ilang sandali lamang ang lumipas, bigla na lamang siyang humalakhak at hinagis sa akin ang mga gamit na mahawakan niya. Pero mabilis ko namang naiwasan ang mga yon. Galit na sinabi sa akin ni Corazon na simula nang ipinanganak ako ng aking ina, nakuha ko na daw ang atensyon ng lahat na dapat sana ay sa kanya lamang. Doon ko lamang napagtanto na hindi lang pala tungkol kay Joshua ang lahat ng galit sa akin ni Corazon. Dahil simula pa lang nang isilang ako, isinumpa na niya ako. Nakipaglaban ako sa kanya, pero mabilis na naman siyang nawala. Narinig ko na lamang ang huling salitang sinabi niya na hindi pa siya tapos sa paniningil dahil naging miserable daw ang kanyang buhay nang dahil sa akin. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin na naging miserable ang buhay niya nang dahil sa akin, samantalang siya nga itong hindi tumitigil sa pagpapahirap sa akin. Umalis na lamang ako sa bahay ni Corazon at umuwi sa bahay. Pero habang naglalakad ako, nakasalubong ko ang nanay ni Corazon at sinabi niya sa akin na kung pwede raw ba akong makausap kahit na sandali lamang at may mahalaga siyang sasabihin sa akin. Nagpunta kami sa isang malapit na kainan at doon kami nag-usap ng masinsinan ng ina ni Corazon. Dito ko nalaman na simula pa lang nang magkaroon ako ng isip, naiinggit na sa akin si Corazon dahil daw palaging bukang bibig ng tatay niya na hindi na lamang siya nabuhay sa mundo kung hindi rin naman niya magagawang sundin ang kanilang gusto. Sabi pa raw ng tatay ni Corazon na bakit hindi raw niya ako gayahin na matalino, maganda at masunurin pa sa mga magulang. Nagulat ako sa mga sinabi ng nanay ni Corazon at sinisi ko siya kung bakit naging ganoon ang trato sa akin ng anak niya. Pero mabilis na ipinaliwanag ng nanay ni Corazon na hindi nila alam na ganun pala ang epekto sa kanya ng mga sinabi sa kanya ng kanyang ama. Samantalang nais lamang nila na mapabuti si Corazon dahil naging pabaya na rin daw sa kanyang pag-aaral simula nang hindi na siya pinapansin ng lahat at nalipat na sa akin ang atensyon ng mga tao. Bigla akong napaisip sa mga sinabi ng nanay ni Corazon at sinabi ko sa kanya
kung paano ko mapipigilan si Corazon sa kanyang mga planong masama laban sa akin at sa mga mahal ko sa buhay. Mabilis na sinagot ng nanay niya na wala silang alam kundi paslangin si Corazon o di kaya naman ay makulong siya. Dinuro-duro ko noon ang nanay ni Corazon at sinabihan ko pa siya na wala siyang kwentang ina. Dahil mas nanaisin pa niyang makulong at mamatay ang anak niya kesa kausapin ng masinsinan at pakalmahin sa lahat ng mga ginagawa niya. Inis na inis ako noon kasi hindi naman pala si Corazon ang punot dulo ng lahat kundi ang mga magulang niya. Naisip ko noon na maaaring sobrang nagalit si Corazon sa akin dahil palagi na lamang siyang kinukumpara ng kanyang mga magulang sa akin. Ganun pa man, hindi pa rin naman yun dahilan para gawin niyang miserable ang aking buhay. Matapos ang pag-uusap namin ng nanay ni Corazon, palagi na siyang tumatawag sa akin at sinasabi kung saan nga ba nagtutungo ang kanyang anak. Hanggang isang gabi, habang mahimbing na natutulog, bigla na lamang akong nakatanggap ng tawag mula sa nanay ni Corazon at sinabi niya na papunta raw sa aming bahay si Corazon at susunugin ang tahanan namin. Kaya naman mabilis akong tumayo at pinuntahan sila nanay upang balaan, pero nagsisimula na ang sunog noon. Mabilis na nakalabas kami nila nanay at nang makita ko si Corazon mula sa di kalayuan, agad ko siyang sinundan. Kahit na nanghihina ako noon dahil sa usok na nalanghap ko mula sa loob ng nasusunog naming bahay, hindi ako nagpatinag. Hinabol ko siya hanggang sa naubutan ko siya sa gubat. Uubusin ko ang lahat ng mahahalaga sa'yo hanggang sa wala nang matira. Kaagad kong sinagot ang mga sinabi sa akin ni Corazon at sinabihan ko siya na hindi niya kailangan gawin ang mga bagay na yun dahil lang sa inggit at puot sa akin. Sinabi ko noon na ako na lamang ang patayin niya at parusahan, huwag niya na lamang idamay ang mga mahal ko sa buhay. Pero sinabi sa akin ni Corazon na mas masasaktan daw niya ako kapag ang mga mahal ko sa buhay ang naapektuhan. Hindi ako makapaniwala noon sa mga sinabi ni Corazon at bigla na lamang niya akong sinugod. Sinakal niya ako ng napakahigpit at ramdam ko na bumabaon sa leeg ko ang napakatulis niyang kuko. Naalala ko ang panaginip ko dahil sa nangyari. Kitang-kita ko ang galit sa mga mata ni Corazon. Bigla namang dumating si nanay at agad na hinampas ng kahoy si Corazon. Ngunit bigla na lang niyang tinulak ang nanay ko at tumalsik at nawalan ng malay. Ilang sandali pa ang lumipas. Dumating na ang mga magulang ni Corazon at kinausap nila ang kanilang anak. Ngunit ayaw akong bitiwan ni Corazon. At naramdaman ko na pumapatak na ang dugo ko mula sa aking leeg na pinagbabaunan ng kanyang mga kuko. Halos hindi na ako makahinga sa puntong yon at bigla kong naalala ang sinabi ni Lolo na magagamit ko ang kwintas na suot-suot ko. Kaagad ko yung kinuha mula sa aking leeg kahit na nawawalan na ako ng paningin. Iniangat ko ang aking kamay at isinaksak ko sa kanyang braso ng napakadiin ng kwintas na hawak ko. Nabitiwan ako ni Corazon at agad ko siyang sinipa, ngunit bigla naman niyang nahawakan ang aking paa. Dinaganan niya ako at pilit niyang sinusubukang kalmutin ang aking muka, pero iniharang ko ang aking kamay. Dumating naman si Joshua at kaagad na hinila niya si Corazon, dahilan para silang dalawa naman ang magpagulong-gulong. Pero tumama ang ulo ni Joshua sa malaking bato, dahilan para mawalan siya ng malay. Hindi naman nakasunod sa amin si tatay dahil nawalan siya ng malay dahil sa labis na nalanghap na usok habang palabas kami sa aming bahay. Ang mga magulang naman ni Corazon ay wala nang magawa kundi ang pigilan siya at sigawan para itigil na ang kanyang kasamaan, pero hindi natitinag sa kanila ang kanilang anak. Bakit mo ba ginagawa ang lahat ng ito, Corazon? Piliin mo na lamang na magbago at magsimulang muli. Galit na sumigaw noon sa akin si Corazon at sinabi niya na wala nang paraan para magbago siya. Marami na raw siyang kasalanan na kailangan niyang pagbayaran, kaya tatapusin na lamang niya ang kanyang buhay kapag wala na ako. Nanghihina na ako ng mga panahon na yon, kaya naman hindi na ako makatayo pa. Sinugod naman ako ni Corazon at agad kong pinikit ang aking mga mata. Ngunit laking gulat ko dahil humarang pala ang nanay niya at ang ina niya ang kanyang nasaksak.
Biglang nanlumo si Corazon nang makita niyang nag-aagaw buhay ang kanyang ina at lumapit pa ang ama niya at sinisisi siya. Ngunit sa galit ni Corazon, maging ang kanyang amay, kinitilan niya ng buhay. Niyakap niya ang kanyang ina na naghihingalo na. Hinawakan niya ang kanyang anak at sinenyasan ako na tapusin na ang buhay ni Corazon. Kahit nagdidilim na ang paningin ko noon, inipon ko ang natitira kong lakas at agad kong dinampot ang pendant ng kwintas na bigay sa akin ni Lolo at patakbong nagtungo sa kinaroroonan ni Corazon. Hindi na siya nakapalagpa dahil niyakap siya ng kanyang ina at agad kong sinaksak sa kanyang leeg ang aking kwintas sabay umusal ng orasyon. Napahiga siya habang yakap-yakap ang kanyang ina at hinugot ko ang kwintas at saka itinarak yon sa kanyang puso. Doon na nawalan ng buhay si Corazon at bigla naman naging madilim ang paligid dahil nawalan na ako ng malay. Matapos ang pangyayaring yon, nagising na lamang ako na nasa bahay kami nila Joshua at naroon ang aking tatay maging ang mga pinsan ko na sila palang ng gamot sa amin. Sinabi rin nila sa akin na ilang linggo na raw akong hindi gumigising, kaya naman tinawagan na nila ang mga pinsan ko na may kaalaman sa panggagamot. Ang agad na hinanap ko noon ay si Joshua, ngunit sinabi nila na wala pa rin siyang malay dahil sa lakas ng pagkakabagok ng ulo niya sa malaking bato. Labis ang pag-aalalang nararamdaman ko noon at sinabi nila nanay na wala na raw si Corazon, maging ang mga magulang niya nagawa niyang mapatay. Kinalaunan, nagising din naman si Joshua at nagsimula kami ng bagong buhay. Ang mga peklat na natamo ko ng gabing yon, hindi na nawala pa. Hanggang ngayon nandito pa rin sa leeg ko ang bakas ng kuko ni Corazon at nagpapaalala yun sa akin sa mga nangyari sa aming buhay. Ganun pa man, ipinagpapasalamat ko sa Diyos na hinayaan niyang mangyari ang mga bagay na yon upang maging mas matatag kaming dalawa ni Joshua at ng pamilya ko. Marami mang pagsubok na pinagdaanan ng aming pamilya na gawa naming malampasan ng magkakasama. Sa kasalukuyang taon, masaya na akong namumuhay kasama ang aking asawa na si Joshua at dalawa naming anak. Matagal na rin namang namayapa si nanay at tatay dahil sa katandaan. Ganun pa man, ang peklat ng nakaraan na natili sa aking isipan. Marami akong natutunan mula sa nakaraan at patuloy ko yung ibinabahagi sa aking mga anak upang magbigay inspirasyon at babala sa kanila. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at maraming salamat na ibinahagi nyo ang aking karanasan. Naway nagustuhan nyo ang aking ibinahaging kwento. Hanggang sa muli, ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong pakikinig.